Balitaan namin attorney na ito nga po merong napipintong pagsara nitong Juris Doctor na program dito sa Camarines Norte School of Law. So ito attorney, bilang bago po kayong abogado, naging mag-aaral po kayo dito, ano po ang inyong reaksyon o masasabi dito nga po sa napipintong pag-alis ng Juris Doctor o ang abogasya dito po sa inyong pamantasan next year, attorney Donella Joy? Yes po. Siyempre po sir, malungkot po at medyo disappointed po kasi itong school po na ito ang naging foundation ko po sa aking pangarap po bilang maging isang abogado po. At dito po ako na-hone po bilang dating law student po at ngayon po ay bar passer. So masasabi ko po na malaking papel po talaga ng ang paaralan po na ito sa aking journey po and sa professional and personal growth ko po bilang isang abogado po. Alright, yun. Eto, Attorney Donella, malaman lang namin, kaugnay nga dito sa isyong ito, base sa inyong mga observation and mga narinig, marami ba, Attorney, yung mga umalma o tumutol sa plano pong ito na pagtanggal ng abogasya dito po sa inyong kolehiyo, Attorney Donella? Yes po, sir, marami po. Matagal na po kasing established ang law program po dito sa Cam Norte po. And na-prove na po nitong school po ang contribution po nila sa pag-shape po and hone po ng mga homegrown lawyers po na naglilingkod po dito mismo sa ating probinsya po sa Cam Norte. Alright. Etong sunod kong katanungan, attorney, in your own opinion or in your own understanding na rin, ano po ang nakikita ninyong disadvantage kapag talagang tuluyang inalis itong Juris Doctor dito po sa Camarines Norte School of Law, Attorney Donella? Isa po sa pinakamalaking disadvantage po ay ang malaking pagbawas po sa legal access po sa legal education po, lalo na po para sa mga estudyanteng mula sa simpleng pamumuhay po. Gaya ko po, na hindi po lahat ay may kakayahang mag-aral sa malalayong lugar po, na merong magandang law program po kung saan mas mataas ang tuition at mga gastusin po gaya sa tirahan at sa pamasahe po. So kapag nawala po ang local law school po natin na ito, maaari pong may mga tao pong may pangarap na bilang maging isang abogado po na tuluyan na pong hindi ma-realize po. So, yun po. Alright, very well said, attorney. So dahil dito, Attorney Donella, kayo na mga bago ng abogado or nag-aral dito po sa Camarines Norte School of Law, and even yung mga, siguro mga kakilala nyo rito, mga kamag-aral nyo, ano na po ang inyong may mga susunod pa ba kayo, attorney, mga hakbang o mga planong gawin para mapigilan nga or wag nang matuloy yung pag-alis ng abogasya dito po sa inyong school? And possible kaya, attorney, na mabago yung desisyon ng management regarding dito, Attorney Donella? Sa akin pong part bilang isang dating estudyante po at bagong abogado po, for now po, ang kaya ko pong maiparte ko po sa ganto po ay for now po handa po akong magbahagi ng oras at kaalaman sa pamamagitan ng mentorship at guidance po sa mga aspiring lawyers. Maaari po akong tumulong sa pagbibigay po ng payo sa pagpasok sa law school, pagharap po sa mga challenges po sa pag-aaral ng law, at maging sa paghahanda po sa bar exam. Alright, yon. So, ito, attorney, total, nandito na rin lang naman tayo. Makumusta ko na, attorney, bilang kayo'y nag-aral dito sa Camarines Norte School of Law. Kumusta ba, attorney, yung pag-aaral ng mga estudyante dyan, ng mga law student, dito nga po sa Camarines Norte School of Law, based on your observation and experience, Attorney Donella? Yes po. As a former student po ng law school po, sa totoo lang po, hindi po madali talaga po ang pag-aaral ng abogasya po. So, nung time po na law student po ako, marami po sa amin ang mga pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral. So, halos po lahat sa amin ay
hirap po talaga hirap po dahil sa time constraints po. Siguro po ay mostly ng law students po ay same-same lang naman po ang mga sentiments po namin na yun po, time talaga po ang ang challenge po talaga sa pag-aaral ng law po. Alright, yon. Eto, attorney, sunod nating katanungan. Meron ba kayo, attorney, nakikita or meron ba kayo, attorney, na observe na mga irregularities or mga challenges during the time na kayo nag-aaral po ng abogasya dito nga po sa Camarines Norte School of Law, Attorney Donella? Sa challenges po, sir, ilan po sa challenges po na na-observe ko po or na-experience ko po, sir, ay yung financial capability po talaga at ang hirap po ng pagsasabay ng trabaho, pamilya at pag-aaral po. Yun lang talaga po ang kalaban po namin sa externally po. Mayroon din pong pressure at mental stress na kaakibat ang law school kasi ang pag-aaral po ng law ay financially, emotionally, and physically draining po talaga. Pero with the right support po from our loved ones and from our community, kaya naman po, carry naman pong makapag tapos po ng abogasya. Alright, yun. Very well said, attorney. Siguro, attorney, ito mga remaining question dito sa first part ng ating interview. Ano ba sa tingin nyo, attorney, yung mga dapat sigurong gawin ng pamunuan ng universidad o ng paaralan or ang LGU kung meron silang maitutulong para malapatan ng solusyon itong ilan sa mga, itong problemang kinakaharap natin or issue na kinakaharap natin, especially ng mga law student dito po sa Camarines Norte. Kasali na itong pagtanggal ng Juris Doctor program dito sa ating paaralan, Attorney Donella. Malaki po ang maitutulong kung mas mapapalakas po ang scholarship programs po, financial assistance or aids po, at iba pang support systems tulad po ng review grants, mental health support, at academic mentoring po. Kasi as I have said po a while ago, financially depleting po ang pag-aaral ng law. Other than that po, sarili na lang po kasi talaga namin ang kalaban namin sa pag-aaral po ng law.